sa mga basiko na mga pangangailangan. Basiko daw, Basiko oh. talaga, Corina Sanchez. Kaya yun na nga, mabuti pa rin naman na naaasikaso yan. Kaya meron din kaya talagang porsyento na nagsasabing hindi sila ganun kahirap. Kahapon pa natin hinahanap ang Okta Oh, Research. nasa ba sila? Ngayon, Baka nagsusurvey na ulit. sana nga, ganun ang ginawa ni Prof. Guido David dahil hindi ko siya mapapatawa dahil hindi siya napakita sa akin kahapon. Prof, bigyan naman. Hindi, isasalang po natin siya. Malaman po natin anong nangyari. Anong implikasyon po ng pinakabagong survey na sinasabi ng marami na hindi na sila ganun kahirap. Dahil dyan, narinig ka na. Ha? Ayan na. Yak-yak pa ako ng yak-yak. Sabi niya, eto naman, hanap ngayon, nandito na ako, hindi pa ako tawagin. Yan na nga. Napakatampurorot nito si Prof. Dahil dyan, magandang umaga sa iyo, Professor Guido David. Prof, good morning. Good morning po. Yes, good morning, my friends. Ayan Doris and yes, meron ka belated nakalimutan. Happy New Year. Meron ka nakalimutan, my friend and my favorite. Aha. My favorites, of course. Hindi ko nakalimutan yung favorite. Takot mo lang sabi ni Alvin. Hindi. Kahapon pa na. Ha? Siyempre, baka magtampo na yung mga kasama ko sa 4 alas. Oo nga pala, kasama. Correct. No? Oo. Pero dapat kami pa rin ang pinaprioritize. Kayo pa rin. Of course. Kahapon kasi nga lumabas, ipakalat na rin yung anong tawag mo doon, Self-rated poverty survey na bumaba daw. Bumaba. Ang tanong nga, paano nangyari yun? Galing nga tayo sa matinding gastusan. Kailan ba yung period nitong survey na ito, Prof? Yes, ito actually, itong self-rated poverty and food poverty, minomonitor namin every quarter. So yung latest was December 3 to 11. Yung bago nito, September yung naunang survey ng self-rated poverty. And ayun nga, bumaba nga yung self-rated poverty. Kasi sa PSA, tinatanong, ang ginagawa nila, tinitingnan nila yung financial capability. Doon nila ma-check yung poverty level, kung magkaning household income. sa amin, parang tinatanong lang namin. So, more of perception. And noong September, actually mataas siya noong September, 54%. Pero nung December, bumaba siya from 54 to 37%. So, ang laki ng ibinaba. Marami pa rin mga Filipinos nagsasabing mahirap sila, pero bumaba ito. At ito na yung pinakamababa sa 2 taon na sinusukat namin itong self-rated poverty, 37%. Prof, bigyan nga lang natin ng idea yung mga kababayan natin. Kapag sinabi nating self-rated poverty, kapag po tinatanong nyo sila, ano yung reference nila para mabanggit po o masabi na sila'y may hirap? Kaya nga. Paano nila may kukonsiderang mahirap sila? Perception lang nila. So basically, as is yung question. So masasabi niyo bang ang pamilya niyo ay mahirap or hindi mahirap or hindi niyo masabi? Kumaga undecided kayo. So ganun lang naman. Simple lang yung tanong namin. So, as is naman siya. So, hindi naman siya perfect na measurement of poverty. Pero it's more about the perception of poverty. Pamilya. So, kumaga, kasi kung sasabihin lang natin based on economic indicators, yung mga ABC, dapat hindi naman sila poverty. Pero sa ABC na nagsasabing mahirap sila. In fact, sa datos parang nasa mga 8% ng ABC ay 10% ng ABC ay nagsabing mahirap sila sa socio-economic status. Pero sa E naman, on the flip side, 'di ba, parang sila yung pinakamababang socio-economic class. 61% nagsabing poor sila. Pero may 4% na nagsabing ay hindi sila poor. So siguro depende rin sa hindi lang naman depende sa household income nila. Pwedeng maliit lang yung income nila pero wala silang sinusuportahan. So, maluwag yung pakiramdam nila sa nabibili nila yung mga, or nababayaran nila yung kailangan nilang bayaran, yung mga pagkain na bibili nila. Meron naman mga ABC, sapat yung kinikita nila or sapat sa tingin ng government agencies, pero dahil marami silang gastusin, baka nag-overspend sila or marami silang
pinapaaral na anak, then maybe they feel poor. So, ganun Oo. lang yan. Ano ang may factor din po ba, Prof, yung period ng ginawa ninyo itong survey? Kasi may binanggit ka December, first week of December. O baka may bonus. Paano nila nasabi yun nga na hindi sila mahirap? Unang-una, may bonus. Pangalawa, ang dami nating gastusin kahit pa merong bonus kasi gagastos tayo para sa Pasko. Yes, factor talaga yung dahil December siya. So marami nakatanggap ng bonus, baka may mga nakatanggap ng mga padala galing sa kamag-anak nila sa ibang bansa. Dahil 'di ba, may mga gift giving naman tayong binibigay. Tayo mga Pilipino mahilig magbigay ng mga ng mga regalo, Tama. ganun. So definitely factor 'yun, kaya posibleng isa yun sa dahilan kung ba't bumaba yung self-rated poverty. Usually naman pag mga December, sa survey namin, medyo talaga mas bumababa yung self-rated poverty. So, pero ang kaibahan lang, this year, yung noong 2025, mas malaking binaba niya kaysa nung previous years, noong 2024 and 2023. So, I think, aside from yung bonuses and maraming tinatanggap, some of the factors, pag tinitingnan ko yung economic indicator natin, yung inflation rate natin stable na siya at 1.8%. So, hindi na masyadong tumataas yung presyo ng bilihin. Although, hindi naman siya bumababa. Pero, kunya, ang presyo ng isang lata ng sardinas, Yun nga. dati tumataas Oo. Ngayon, stable na siya eh. Hindi naman siya tumataas actually, di ba? Minsan nagkakasale pa nga at bumababa. Tapos yung unemployment rate natin, nasa 4%. So, mababa rin siya. So, ibig sabihin, yung mga tao may pinagkakitaan. And siguro, I think binagbanggit nito sa isang interview ko na yung mga Filipino, baka mas rin na sila, mas binabudget na nila yung kanilang kinikita. Kumpara sa nung mga last year or 2 years ago, siguro nabigla sila ng inflation, ay hindi na nagkakasya. Pero ngayon, baka mas wise na tayo sa mga gastusin, Sa baka spending. binibili na lang natin yung mga kailangan, yung mga ibang mga luxury items, baka hindi na natin Nakokontrol na nila. Oo. Pero Oo. Prof, Yes, yes. nagiging factor din ba dito or naka-apekto din para sabihin nila medyo hindi sila mahirap because may natatanggap silang ayuda from the government? Yan. Definitely a factor yan. I don't have eyes on the ground kung saan yung mga ayuda na nabibigyan, pero definitely factor yan. Nakakatulong yung mga ayuda. Of course, sa akin ako personally, although wala akong anything against ayuda kasi lalo na pag may mga disaster, kailangan ng mga kababayan natin ng tulong, di ba? Pero hindi siya long-term solution sa ating mga problema sa mga kababayan natin. Gusto natin syempre long-term solutions. Magandang bumaba yung poverty, yung self-rated poverty. But gusto natin yung sustainable para maging para umangat tayo from a middle income country all the way to a developed country. We need long-term solutions. Nagsisimula yun sa education, sa food security, nutrition. Yung food security naman mukhang natutugunan naman ng administration kasi in years past at saka yung parang inflation in years past parang bigla tayong nagkakaroon ng di ba, parang may kunyari, sibuyas, biglang tumatas yung presyo ng sibuyas. At sili. Diba? Oo. Ngayon wala naman eh. So baka factor din yun. And hopefully masustain na yan para hindi na tayo magkaroon ng mga ganyang problema. And kailangan ng mga kababayan natin yung good nutrition para sila ay yun nga, yung mga next generation natin, yung mga babies, magiging malusog sila at mas matalino sila pag nakakain sila ng sapat at tamang pagkain. So Prof, ano bang ibig rin sabihin nito? Ano ang perception ng mga tao dito sa ganitong klaseng resulta ng survey? Ibig bang sabihin yan ay nakikita rin nila na tama or on point yung mga government programs para sa kanila at para magkaroon ng food security. Kasi tayo naman talaga ang iniisip natin pagka sinabing kahirapan, nakakakain ba ako ng 3 beses isang araw? Correct. So pagka ganyan po sinabi na okay lang ako ngayon dahil may mga programa. Meron ka nang nakatanggap na cash, Yes. meron ka Oo. pang in goods na binibigay dahil 'di ba December o may Tama. pabigay si mayor na Oo. grocery dahil December.
at Malacanang. Oo. Kasi sila yung nagpipirma na, o sige, go rebels kayo dyan sa Aha. mga pamigay na Projects. yan, mga ayuda na yan, budget. Yes, tama yung sabi ni Doris and Robert. On point yun yung perception. At least majority ng mga Filipinos. Siguro na-feel nila na on point. So whatever's happening sa political landscape, medyo magulo yung politics natin ngayon. At least yung mga government programs natin, hopefully they are working. And whatever your political affiliation, this is good news for the Filipinos. Kasi ang goal naman talaga natin ma-improve yung buhay ng mga kababayan natin. Yan talaga dapat yung goal ng government natin. And kung nagagawa nila yan, even incrementally, kasi hindi naman natin masusolution overnight lahat ng problema Tama, natin. tama. Hindi tayo magiging mayaman bigla, di ba? It's a long process and incrementally. Basta hopefully yung indication nito makita ng government na we're moving in the right direction and the Filipino public is seeing na we are moving in the right direction, then sana mapatuloy natin yung mga programa at yun nga, wala na yung mga corruption para talagang yung mga programa, bigyan natin na 100% yung makukuha ng impact ng mga programa pagbaayos natin yung corruption. That's nanaginip ako, pero siyempre, Oo nga. yun yung wish natin. Tama. Yun ang ating wish na sana nga ay mapatupad. Oo, kasi wag na lang tayong magpasakal. Kasi nasasakal na tayo eh. Demanda dito, impeachment dito, cyber libel dito. Pero inaalagaan nyo ba yung yung taong bayan? Oo. And because of this survey, Prof. Guido, ibig bang sabihin ay, kumbaga ay napapansin pa rin naman ang mga mahihirap kagaya ni Doris Bigornia. Naubo ko Yes, bigla doon sa ay, gagaya ni nako, Doris teka. Bigornia. Na-shock ako doon sa huling Easy! Parehas tayo, Prof. Pero yun nga, mukhang napapansin naman ng mga kababayan natin. And dito sa mga hearings sa hindi naman natin dapat tigilan ng pagtutok sa sa corruption. Tama Dapat naman, tinututukan natin 'yan. Pero at the same time, alam ko sa mga Filipino, nagkakaroon na ng konting fatigue yan sa mga ganito, mga tirahan. And yun nga, at least magandang ginagawa ng administration na nakafocus lang sila sa mga programa ng again, whatever your political affiliation is. This is good news for the Filipinos. Kung Pero, go, partner. Kung Go. magpapatuloy, Prof, yung ganito na mga programs na mararamdaman ng publiko, nakikita ba natin or achievable ba yung sinasabi nila na by 2028, magiging single digit na yung poverty rate natin? Yun, no? Kung magpatuloy, yes. I think masyadong maiksi yung 2 years. Pero we can hope, right? I mean, tingnan natin. Let's give it a chance. Ayoko na may maging nega about that. So, let's hope. But we have to, yun nga, we have to apply maximum efforts. Hindi lang yung efforts, pati yung natin. Siyempre, yung mga budgets natin, dapat talaga ma-allocate sila sa dapat puntahan para hindi nasasayang. Kasi kung 70% lang ng budgeting napupunta sa talagang dapat mapuntahan niya, hindi maximum yung magiging improvement din natin. And let's remember, ito sana sa mga nakikinig na politicians, pag umangat ang bansa, pag nag-improve yung kabuhayan natin, pati rin naman lahat pati yung mga mayayaman, pati yung mga pati yung mga politicians, aangat din yung buhay nila. Hindi naman yan yung mga kababayan lang nating aangat. Lahat yan aangat sabay-sabay. Ayun, oo. So, magsama-sama na lang. Magbigkis-bigkis tayo. Ano ba yan? Nag-speech na naman ako. Hindi, kasi kailangan din makipagtulungan ng mga tao eh. Yung iba kasi, parang, kumbaga, binigay mo na nga yung isang kamay, kukunin pa yung isa pang kamay. Di ba? Ganun, Prof. David? Yes, tama yan, Doris. Dapat magtulungan tayo at minsan napapansin ko sa ating hindi naman sa pero parang nagkakanya-kanya tayo. At hindi dapat ganoon dapat magtulungan tayo para maiahon yung And we can do this together. I mean, nakikita natin yung mga ibang neighbors natin nag-improve na yung situation. Yung Vietnam,
yung Thailand. Di ba? Medyo Totoo. napapag-iwanan na tayo. I mean, hindi naman sana, pero hindi mo napapag-iwanan. Pero yun nga, pwede naman tayo makisabay eh. Actually, ando na tayo nung many years ago. Eh. Oo. So kailangan lang natin, let's just get back on point. Kaya naman natin eh. We have the resources, we have the talents, basta kailangan natin talaga ng champions para matulungan na to. Oo. Sa pangunguna po yan ni Professor Guido David. Oo. Ng Octa Research. Prof, Thank you, maraming my salamat. friends.